Hindi naman ugali ni Lorraine ang makiusyoso sa usapan ng ibang tao, naisipan na lang niyang bumalik sa kanyang inuukupang kwarto para mag-ayos. Ngunit habang siya ay naglalakad na, ay di niya naiwasang marinig ang huling salitang binitiwan ni Hakim sa babaeng nasa kabilang linya ng telepono. "See you later, baby," aniya ni Hakim. "I love you," malambing na tugon ng babae sa kabilang linya na hindi na sinagot pa ni Hakim. Hindi mawari ang nararamdaman ni Lorraine habang pabalik sa kanyang kwarto. Wari mo'y nanulumo siya sa narinig. "Hindi ako magpapaapekto, baka pinsan niya lang yun," bulong ni Lorraine sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa kanyang silid ay dumiretso siya sa banyo upang mag-ayos para dumalo sa hapagkainan. Habang siya ay naliligo, hindi maiwasan sa bawat dampi ng kamay niya sa kanyang katawan ay sumilip ang mga ngiti sa kanyang mga labi, dala ng alaala ng nangyari sa kanila ng prinsipe. Sinadya ni Lorraine na mag-ayos at magsuot ng medyo sexing damit para sana kay Hakim. Ngunit habang siya ay pababa ng hagdanan ng mansyon, nakita niya si Hakim na nagmamadaling lumabas sa pintuan kasunod ang 10 bodyguard nito. Napapakamot ng ulong bumaba si Lorraine sa hagdanan. "Ano ba naman to? Sayang ang winisik kong pabango. Saan naman kaya ang punta ng mokong na yun?" bulong ni Lorraine sa sarili. Nilibang ni Lorraine ang sarili sa pagbubukas ng mga bagong damit at alahas na regalo sa kanya ng pamilya ni Hakim. Manghang-mangha siya sa mga mararangyang damit at mamahaling alahas na kanyang natanggap. Animo siya'y isang ganap na prinsesa. Naku, ito palang isang singsing na ito ay nagkakahalaga na ng libo-libo sa Pinas. Di maniniwala si inay at itay kung ikikwento ko sa kanila ang lahat ng ito. Baka mapagkamalan pa akong nananaginip, ani ni Lorraine. Nakita niya ang bagong cellphone na nakapatong sa lamesa sa gilid ng kama niya. "Hays, sino ba naman ang mag-aakala na ang cherry mobile ko ay mapapalitan ng napakagarang cellphone na ito?" Kinalikot ni Lorraine ang cellphone habang nakahiga sa malambot na kama. Ano kaya ang number ni Hakim? Napakablanko naman ang teleponong ito. Ay teka, isa-search ko na lang sa Facebook. At sinearch na nga niya ang prinsipe. Pero wala ni isang tumugma sa pangalan nito. Puro na lang poser at kung sino-sinong Poncio Pilato. Napaka-komplikado naman ni Mokong, di ma-reach? Try ko kaya sa Google. At sinimulang hanapin ni Lorraine ang prinsipe sa kung saan saang site. Ngunit puro picture ng prinsipe ang lumalabas kasama ang mga sikat na babaeng nalilink dito. Ngunit may isang larawang pumukaw sa kanyang pansin, ang larawan ni Hakim na may kasamang napakagandang babae na wari mo'y isang anghel. Hawak-hawak ni Hakim ang kamay nito habang nakadampi ang mga labi sa noo ng babae. May naramdamang kirot sa kanyang puso si Lorraine. Dahil kung ikukumpara siya sa babae sa larawan ay hindi siya umabot sa kalingkingan nito. Ang kutis, ang hugis ng mukha nito at ang status nito sa buhay ay animo isa lang siyang kakadipot na buhangin na dumapo sa balat nito. Ang sakit na nararamdaman niya sa pagkukumpara niya sa babae at sa sarili niya ay napawi nang siya ay mahimbing na nakatulog nang di namamalayan. Nagising siya nang may kumatok sa kanyang silid. "Madam, kakain na po ng hapunan," sabi ni Belen, isang Pinay na katulong. "Ano ba, Ate Belen? Huwag mo naman ako tawaging madam, nakakahiya," aniya. "Madam na madam ka naman talaga, Lorraine. Mula ngayon, masanay ka na," nakangiting sagot sa kanya ni Belen. "Gabi na pala, Ate Belen. Dumating na ba si Hakim?" tanong niya rito. "Naku madam, si sir baka di na naman uuwi yun. Gano'n naman yun pag medyo nabuburing siya dito sa mansyon. Kung saan-saan nagpupunta. Minsan di mo alam, nakakarating yun ng ibang bansa para lang mag-club o mambabae." Walang prenong sagot ni Belen. Napasimangot na lang si Lorraine. Napansin ni Belen na nadismaya si Lorraine sa sinabi niya. "Pero huwag kang mag-alala, Lorraine. Babalik din yun. Ikaw ang may bahay niya kaya huwag kang mag-alala. Nasa iyo ang korona," biro ni Belen. Habang nasa hapagkainan, di niya maiwasang malungkot. Dahil sa haba ng lamesa at sa dami ng pagkaing nakahain, ay narito't nag-iisa siyang kumain. Nawawala na siya ng gana nang biglang may naisip siya. Tinawag niya ang mga katulong upang sabayan siya sa pagkain. Sa una ay nag-aatubili pa ang mga ito, ngunit pinilit sila ni Lorraine. Gayunpaman ay masayang sabay-sabay silang naghapunan. Matapos ang hapunan ay dumiretso si Lorraine sa kwarto nila Hakim para doon hintayin ang prinsipe. Napansin niya ang loob ng kwarto na wari mo'y kwarto pa ni Hakim simula pagkabata. Dahil nakalagay pa sa malaking kabinet ang mga laruang transformer na collection ata nito. "Napakaswerte ko naman, di hamak na magbubukid lang sa Pinas na naging prinsesa dito. Ano kayang kabutihan ang nagawa ko para biyayaan ako ng Diyos ng ganto?" bulong ni Lorraine nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at bumulaga si Hakim at ang mga bodyguard nito. Bit-bit si Hakim na walang malay sa kalasingan.
What happened? Pasigaw na tanong ni Lorraine sa mga bodyguard ni Hakim. Prince Hakim met a friend then seemed to be disappointed and intoxicated, madam. Sagot ng isa sa mga bodyguard. Just lay him down and I'll take care of him. Naglabasan na ang mga bodyguard. Siya namang dali-daling pagkuha ni Lorraine ng mga kakailanganin para mabihisan at mapunasan ang binata. Hinay-hinay na tinatanggal ni Lorraine ang botones ng polo nito hanggang tumambad sa kanyang harapan ang malamunay nitong abs. Manghang-mangha ang lukaret na si Lorraine sa kanyang nasisilayan. Kinakabahang binaba ni Lorraine ang zipper ng pants ni Hakim. Nanginginig ang kamay ni Lorraine pero may halong pagka-excite ang dalaga. Nang mababa niya ang zipper ay unti-unti niyang hinila ang pants ni Hakim. Dahil mabigat ang binata, bigla siyang napasubsob sa harapan ng lalaki. Nang mabihisan niya ang prinsipe, tinabihan niya ito sa higaan at tinitigan ang malaanghel nitong muka. Ang gwapo-gwapo mo naman po, aking prinsipe, puri niya rito. Habang tinititigan ang binata, ay may naramdaman siyang gumagapang sa ilalim ng kumot na bahagyang pumupulupot sa kanyang bewang. Hinayaan lang ni Lorraine dahil panatag naman ang dibdib niya sa ginagawa ng prinsipe. Nagsimula pang gumapang ang kamay ng binata sa katawan niya hanggang sa makapasok na ito sa kanyang dibdib. Sinimula na siyang halikan ni Hakim. Sa simula ay banayad lang ang mga halik, ngunit habang lumalalim ay nagiging mapusok ito at bumaba sa kanyang leeg hanggang umabot ito sa kanyang dibdib. Pigil hiningang dinadamdam ni Lorraine ang halik ni Hakim sa kanyang katawan nang bigla itong tumigil at tinitigan ang kanyang mukha. Ngumiti lamang si Lorraine habang nakatingin sa lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Your smile is so sweet, baby. Hinalikan muli siya ng lalaki sa kanyang labi at niyakap at sinabing, I don't know if I can do this without you, Aliyah. Biglang nagulantang si Lorraine sa narinig. Tinulak niya ang lalaki at nagmamadaling lumabas ng pinto. Tumutulo ang luha sa mga mata habang nagtatakbo papasok ng kanyang kwarto. Sino kaya si Aliyah at ano ang koneksyon nito sa prinsipe? Abangan ang susunod na istorya.